Good day, pag-usapan naman natin ang style attribute. Ang style attribute ay kadalasang ginagamit kapag gusto nating baguhin yung kulay ng ating text, yung background, yung spacing, at marami pang iba. So, tinatawag natin siyang inline CSS kasi nilalagay natin ang style attribute sa ating tag. So, yung mismong line na yon or yung mismong element na yon, yun lang yung magbabago. Kaya kadalasan natin ginagamit ang style attribute pagka gusto lang natin mai-apply saglit yung style na napili natin. Okay? So, simulan na natin mag-coding. Open natin Visual Studio Code. Ayan. So, sa previous topics natin, na-apply na natin yung paglalagay ng link, paglalagay ng image, at kung ano ba yung ibig sabihin ng alt attribute. So this time, gawa tayo ng bagong file, i-apply na natin yung style attribute. So style.html, huwag nyo pa rin kalilimutan lagyan ng file extension na .html. Ayan. So gaya ng nakaraan, meron tayong doc type, HTML, then HTML dahil ito ay HTML document. Then, wala pa rin tayong ilalagay na head sa ngayon. Diretso tayo sa body. And then, lagyan natin ng title using H1, yung pinakamalaking heading. Lagyan na lang natin dito, the style attribute. Ayan. Style attribute. Then, lagyan natin yung meaning using paragraph. The style attribute is used to add styles to an element. Ayan. Such as color. Ayan. So, testing natin i-save, Control S. Then, check natin yung folder natin. Ayan. So, dapat apat na ito kasama na yung style. So, sa ngayon, ito pa lang yung nakikita natin. Then, try na natin ilagay yung style sa next line. Gamit na lang tayo ulit dito ng paragraph. And then, gaya ng nabanggit natin, ang mga attribute ay nasa start tag. So, dito pa lang, ilalagay na natin yung attribute na style. Then, nabanggit natin last time na meron tayong name at merong value. Ano yung nagsiseparate sa kanila? Yung equal sign. So, maglalagay tayo ng equal sign. Then, lagay natin dito, diba, color, tapos red. Ayan. Ano ba ang tawag dito? Mayroon tayong tinatawag na property. So, may property name, yung color, saka property value. Kung ano yung gusto nating maging value ng property natin. Okay, palaging ganyan. Ang nagsiseparate sa property name at property value ay yung colon. Okay, so wag niyong kalilimutan yan. Then, lalagyan natin ng semicolon. Ibig sabihin, in-end na natin yung ating property. Then, i-close natin itong start tag natin. Ayan. Sa may start tag na tayo at closing tag, ano yung magiging value? Siyempre, kapag sinave natin to, wala pang laman. So, try natin, Control S. Then, balik tayo dun sa kanina. Ayan, refresh natin. Wala pa, kasi wala pa naman tayong nilagay na content. So, lagyan natin to ng content. Lagyan na lang natin, this is a red para graph. Ayan. Then, save natin, Control S. Then, try natin i-refresh. Ayan.
So, ito yung isang way para malagyan ng style yung ating element. So, ang tawag natin dyan ay inline CSS. Kasi ang binabago niya lang ay yung pinaka-line natin or yung pinaka-element kung saan natin nilagay yung style. Ngayon, kapag gusto ninyong maglagay ng style sa buong homepage natin or pinakabuong web page natin, kadalasan yan yung external CSS. At tatalakayin din natin yan sa mga susunod na topic. Okay, that's all for today. Thank you.